Ayan o, ayan, basahin natin. Hindi daw kilala ni Inday Sara si Ramil Madriaga. Baka naman si Manong Chabit kilala siya. Pero Diba, ayun, ayun o, makikita mo sa yung sa kay pig. Sara Duterte, may mga video na, Sir Ramil, di ba, close na Oo. close nila ni, oh. Oo. Saka ito si Chabit, close din kay Sara to eh. Nagbigay pa nga ng ano, 'di ba, ng armored car nung kampanya. Aha. Tapos isipin mo, ayan oh, paano siya magiging kadikit ni Chabit? Eh, ito si Chabit, mahirap to lapitan eh. Mahirap yan Mhm. lapitan ng ganyang kalapit ah, yung kumakain, 'di ba? Oo, ay oo. May Bata pilay pa lang, pa. tayo kapag ka binanggit, atong ang Chavit Singson, banggain mo, may kakalagyan ka. Oo. Di ba? Sa hindi Wa- mo talaga sila malalapitan yung mga yan. Ano yan eh. 'Di ba? Kumbaga sa Pilipinas ano yan eh, ganggang na yan eh. Yung mga Yun. oo. Kumbaga sa Japan, puno ng Yakuza, gano'n, di ba? Oo, mga ganun. Oh, ayan, paano yan? May picture. At, eto pa, si Madriaga mukhang magiging susi o magiging parte nung impeachment kay Sara Duterte sa Yan. etong Pebrero. Mukhang isasama nga eh, no? Mukhang Yari. isasama, oo. So, Eh, ang maganda pa nun, kasi ngayon, no, napaganda pa yung decision ng Supreme Court na sa impeachment daw, eh, magkakaroon na ng mini court sa Congress. Which is dati, walang ganon, no? Na pwede nang gisahin yung ini-impeach na official. Like ah, si Sara Duterte, dun pa lang sa Kongreso. O ibig sabihin, pwede sila magkaharap nito ni Ramil Madriaga, di ba? Iharap ang testigo. Yan, ah, lalabas si Ramil Madriaga, iharap si Sara Duterte. Tingnan natin kung sino ang mananaig, di ba? Magkakanda bulol-bulol. actually, iba pa naman kapag ka nasa harap mo yung yung taong yung Oo. pinagsisinungaling yung hindi ko kilala yan. Tapos pipilosopohin ka pa. Oo. Uy, naalala niyo ba nung kumakain tayo nung gano'n? Di ba? Tama. Kaya ako, waiting ako. Actually, waiting ako doon sa February. Alam mo, etong 2026, ang sama ng pasok sa mga DDS. Biruin mo nung isang linggo. Oh. Oh. Kailan pa nung isang araw lang Ah. naaresto ng sedisyon si Pokis. Although hindi naman malaking tao yan sa mga DDS, Oo. si Pipay lang yan, sa gigilid lang yan. Pero masakit Tama. pa din sa kanila yan. Disyembre, January, yan yung medyo sila. Medyo, baka si Bongo nga, mga next week, baka unang pasok sa Senado, si Bongo hindi na din magpakita eh. ICC, no? Ah, Pwede. nakikita kong gagawin yan. Balikan nyo ho kami yung vlog ni Mark Ramos at ni balita at kaalaman Yan. nung Asais. Asais ba dyan? Oo, Asais. asa is na. No, Yes. ng alas 8 ng gabi. Sinabi nila na si Bongo baka si Mark Ramos lang ayaw naman kita idamay, no? Ang nakikita ko si Mark Ramos. Sinabi na si Bongo baka sa mga susunod na linggo magtago na din at hindi na din sumipot sa Senado. Baka ganyan mangyari. Eh, malamang mangyari yan. Talaga. Malamang. Dalawa na ho kami kasi ayan umaagree na siya sa akin eh. Oo. 'Di ba kasi yung mga DDS at etong sila Bato de la Rosa. Una lang sa kanila puro salita naman yan si Trillanes, hindi naman dapat katakutan yan. 'Di ba? Nung Oo. binagsakan sila ni Trillanes, first batch na uulihin, aarestuhin etong si Digong. Nangyari. Na late. Nagkatotoo eh. Nagkatotoo. Gulantang sila. Tapos yung mga sinasabi na ni Trillanes ngayon nagkakatotoo na. Kaya etong kay Bato, isang bagsak pa lang ni Boying Remulla, mayroong warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Biglang nawala na. Nagtago bigla eh. Alam mo yung parang sa cartoons, no? Yung sa cartoons, yung, di ba? Pag mga ganyan, biglang nagtatago, no? Parang comedy. Ngayon sabi, Disyembre si Bato de la Rosa.
Tapos January si Bungo. Oh. Oh. Ako naniniwala talaga ako may warrant pa rin si Bato de la Rosa. Na parang yung tipo bang floating, nandyan lang, hindi pwede nang ipaalam. Kumbaga, hudyat lang yon yung kay Boying Remulla. Takutin natin si Bato. Alam natin, takot eh. Di ba? Engkoyin natin si Bato, sabihin natin may warrant pa rin. So, ayun, biglang nawala. Pero meron talaga. Na kapag yung biglang sumipot si Bato, biglang nagpakita si Bato sa Senado, biglang dakma. Oo. Mukhang gano'n na nga ang mangyayari. Di ba? So, yung kay Chavit Singson, kaya naman nag-iingay yan, kaya naman araw-araw press conference, meron pang pinapakita na ebidensya si Chavit. Pinagtagpi-tagping picture. Tapos, meron pa siyang numerology. Oh. Meron ba? Ano? Numerology. Dahil daw 40 years na daw. Kaya daw sigurado daw. Unok nun tinok. Magic number daw yon yung 40. Sabi ni Pulonges, mga wagdo yan, mga kriminal na yan. Matapang lang yan yung panahon ni Digong sa Malacanang pa lang. Yan, totoo. Wala. Tama naman. Yang mga ingay nila, tingin ko ano na lang talaga yan. Desperado. At ang natatanging paraan para medyo makalusot, makalabas, maiwasan nila yung pagkakakulong nila, pabagsakin, paalisin, patalsikin si Bongbong Marcos. Galitin yung taong bayan. Ayun. Di ba? Sabi ni Oberting, inaalmahan nga yan ng presidential sister. Huwag daw takutin si Bato, ilabas na kung may warrant daw. Mas okay yung bahala sila sa buhay nila. Kasi ganyan naman din ang naging diskarte kay dating Pangulong Duterte. Oo. Hindi nila alam. Pauwiin ba natin o hindi? Pauuwiin ba natin o hindi? Di ba? Pinauwi daw ng anak niya mismo eh. Oo, sabi. Sige, walang warrant pa rin. Sige, uwi. Uwi, ngal-ngalan yung mga DDS. Iyakan sila eh. Nakikita ko yung ibang mga DDS, itatapat yung cellphone, tatapat ng ganyan, tapos sabay iiyak, Tatay Digong. Parang mga may katok sa ulo, no? Samantala si Bato de la Rosa, after 2 days, naglilitsyon na. Nag-iihaw na, no? Oo, nag-iihaw na. Di ba? Oo. Etong si Chavit, same lang din yan. Maingay na Bato de la Rosa lang yan. Kinakabahan, natatakot doon sa sasapitin niya. Ayan, kapag ka nagsalita, etong si Ramil Madriaga, baka yun yung kinatatakot niya. Yan, pwede, no? Parang halo-halo na eh. Parang malapit na talagang bumingo to yung si Chavit kasi meron din siyang kasong plunder, di ba? Doon sa, tsaka yung kaso ng mga taga sa kanila. Oo, yun. Lumalakas ang loob ng taong bayan, ano? Oo. Kasi naramdam nila, alam nila na itong pamahalaan, pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila iiwan. Tama. Kumbaga, hindi kakampi, no? Hindi kakampi. Kasi biroy mo, makita mo, si Buloyski, maliit na tao yung kalaban ni Buloyski, ha? Yung mga, maliliit yun, mga followers, mga members dati. Si alias Amanda, di ba? Oo, alias Amanda, yung bata pa. Hindi kalakihang tao yun, hindi bigatin tao yun, versus bilyonaryong si Kibuloy. Oo. O nakita ng mamamayang Pilipino, ayos, patas pala, kahit maliit pala tayo, basta nagreklamo tayo at totoo yung reklamo natin, pakikinggan ng gobyerno. Yun ang maganda dito sa administrasyon. Kaya yung mga kababayan ni Chavit doon, pinapalaga na siya ngayon, kinakasuhan na siya ngayon. Oo nga, may mga nagsisend ng mga di ba? Photos, videos, mga corruption daw niya. Sa lugar niya. Mas madami pa yatang ebidensya yung mga sinesend sa laban sa kanya versus yung sa sinasabi niyang meron siyang ebidensya Kaya nga nakita mo ba yan, yung press conference niya? Parang wala kang nanonood eh. Siguro mga bayad lang niya yung mga nanonood. Walang nanonood, tsaka parang
pinaghalo-halong mga ebidensyang sinasabi niya, pinagdikit-dikit, pinagtagpi-tagping mga picture. Meron pang ano yung video pa nung pagkakahuli kay Digong eh. Oh. Grabe, no? May mga ganun-ganun pa siya eh. Hindi na direct to the point. Mga tao pa naman ngayon, attention span, maikli na. Oh. hindi ka makakatagal pag si Chavit Singson ang papanoorin mo. Ako makakatagal ako dyan. Bakit? Una, vlogger tayo. Yeah. Pangalawa, gusto ko yung mga comedy nila eh. Oo, yun. Yan, yung mga gusto ko yung mga comedy nila. 'Di ba? Ako sa mga Blue Ribbon Committee, lalo na kapag yung kila Marcoleta, yun yung yun yung mga inaabangan ko eh. Inaabangan mo may no? Yung madulas, di ba? Yung dila nila, Oo. madulas nila. Yari sila. Oo. Anyway, bro, kasi may trabaho ako eh. Medyo busy ako eh, no? Meron ka ba bang idadagdag? Oh, wala na. Pero ito na nga, 'di ba, yung mga video dati na si Chavit Singson pumunta sa 1 trillion peso March rally, 'di ba? Kasi ang sabi niya kahapon, Wait lang, bro. mag-organize daw siya ng Wait lang. rally. Ihinto lang kita Saglit lang, pasensya na. Oh. Yan ba yung trillion peso march na sinigawan siya malapit na sa tenga niya na kurakot siya? Oo, grabe, nakakaya. Grabe yun, no? Di ba? Ayan, tuloy mo, organize siya ng rally. Ang sabi niya kahapon, mag-organize daw siya ng rally, malakihang rally, iniimbitahan niya lahat, no? Pati mga kabataan, pati mga religious group. Yung mga iniimbitahan niya na yon, nag-rally na yun dun sa EDSA na pinuntahan niya. So, pinuntahan niya, pinagsigaw-sigaw siya. Binuo siya, di ba? Boo! Kura ako. Tapos may sumisigaw pa ng Kadiri. Kadiri, mga ganon. Inisip ko, bakit Kadiri? Mukha ba niya, dahil ba sa itsura ni, ni Luis Chavit Singson? O baka naman dahil sa, korupsyon, di ba? Kaya ang sabi, paano ka magpapanggap na solusyon ka ng korupsyon kung isa ka sa mga di ba? Mga problema, isa ka sa mukha ng korupsyon, di ba? Hindi ka makakapagpanggap. Ang tawag niya doon sa bago niyang tatayo rally, one time, big time daw. Ayan, sabi ni Overthink, ayan, nasabi din pala niya. One time, big time rally, yun. Oo. Ngayon, ang tanong natin, ang aabangan natin? Ano kaya ang aabangan doon sa one time, big time rally? Mukhang aabangan ko yan. Tingnan natin kung ano kadami sasama. Ayan, abangan ko rin yan. Baka sila pa rin yun, yung mga nag-rally dun sa Mendiola noong nakaraan, mga bata. Aayain niya daw yung mga bata eh. Mahilig siya sa mga bata. Kasi alam niya siguro pag bata, hindi papalag mga pulis, di ba? Hindi, kasi sasaktan. sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Manong, ayan si Manong Chavit, hindi ko nababasahin inasawa 14 years old. Ay, si Ma'am Neng Gigi may sabi niya na. Anyway, magpapaalam na kami. Baka kung siya pa mapunta. Boss, plug mo nga ulit. Tawag dito, pakisabi sa kanila kung sa ka matatagpuan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Okay, balita at kaalaman po sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter. No, meron din po tayo dito sa YouTube, no. Meron tayong 19,000 followers dito. Pero tuwing araw-araw po sa Birahan PH YouTube channel tuwing 5:00 ng hapon, Philippine Standard Time. Magkita-kita po tayo, no. 1 oras na talakayan, no. Yan, para ma-discuss natin yung mga interesting na nangyayari dito sa Pilipinas, no, sa politika. All right.